Bago pa man naging hari ng modernong komersyo ang mga dambuhalang mall chains tulad ng SM, Robinsons sa Ayala, mayroong isang gintong panahon sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ang mga lokal at independenteng department store ang nagsilbing sentro ng moda, kultura at pamimili mula sa makasaysayang kalye ng Escolta at Cubao sa Maynila hanggang sa mga progresibong lungsod sa Visayas at Mindanao. Ang mga establishmentong ito hindi lamang naging bilihan ng mga imported at lokal na produkto kundi naging simbolo rin ng estado sa lipunan at pampamilyang tradisyon. Gayunpaman, sa pagpasok ng dekada 80 at 90, ang mabilis na modernisasyon, pagbabago sa hilig ng mga mamimili at ang pag-usbong ng mga super mall ay unti-unting lumamon sa mga tradisyonal na tindahang ito. Itinuturing na kauna-unahang tunay na department store sa buong Pilipinas ang Haskins Department Store na itinatag noong taong 1877 sa tanyag na Kalye Real sa lungsod ng Iloilo. Ang English merchant na si Henry Haskin ang nagtayo nito at mabilis itong nakilala sa bansag na tindahang nagbebenta mula karayom hanggang katig ng barko dahil sa napakalawak nitong inventaryo. Sila rin ang nagpasimula ng sistemang fixed price sa bansa kung saan bawal ang tawaran at may nakatakda ng presyo ang bawat kalakal tulad ng mga imported na tela, makinarya, alahas at mga sariwang pagkain. Sa loob ng mahigit isang siglo, ito ang naging sentro ng karangyaan sa labas ng Maynila, lalo na para sa mga mayamang hasyendero sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Subalit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at sa pagpasok ng mas modernong kompetisyon, unti-unting humina ang kita nito hanggang sa tuluyan nitong magsara at ang gusali nito ay naging alaala na lamang ng marangyang kasaysayan ng Iloilo. Ang Manila COD o Cash on Delivery Department Store ay isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa retail industry ng Pilipinas na nagumpisa sa sikat na abenida ng Avenida Rizal bago lumipat sa Cubao, Quezon City noong 1966. Kilalang-kilala ang COD dahil sa kanilang natatanging pakulo tuwing darating ang Kapaskuhan, ang kanilang dambuhalang animated Christmas display na may mga gumagalaw na figura gawa sa fiberglass na dinarayo ng milyong-milyong Pilipino taon-taon. Itinatag ng pamilyang Rosario ang department store na ito ang naging puso ng pamimili sa Araneta Center sa loob ng ilang dekada. Ngunit sa pagdating ng mga dambuhalang shopping mall na may kompletong air conditioning at sinehan, unti-unting nabawasan ang kanilang mga mamimili. Noong taong 2002, opisyal at tuluyan ng isinarang Manila COD ang operasyon nito at bagamat ang kanilang tradisyon na Christmas display ay dinala sa ibang lugar, ang mismong department store ay permanenteng naglaho. Itinatag ni Jimmy Go noong taong 1975. Ang Uniwide Sales ay nagsimula bilang isang maliit na bargain stall sa Quiapo bago ito naging isa sa mga pinakamalalaking department store at warehouse club chain sa bansa noong dekada 80 at 90. Sikat na sikat ang Uniwide sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino at mga maliliit na negosyante dahil sa kanilang konsepto ng wholesale at napakamurang presyo ng mga gamit sa bahay, damit at mga grocery items. Nagkaroon sila ng malalaking sangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila tulad ng Parañaque, Las Piñas at maging sa EDSA. Gayunpaman, ang mabilis na agresibong pagpapalawak ng kumpanya at ang matinding dagok noong 1997 Asian Financial Crisis ang naging mitya ng kanilang pagbagsak. Dahil sa dambuhalang utang at kabigo ang maisalba ang korporasyon sa ilalim ng rehabilitation program, ang Uniwide Sales ay tuluyang sumailalim sa liquidation at tuluyan ng nagsara ang lahat ng kanilang sangay noong 2013. Ang Plaza Fair ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon ng mga mamimiling naghahanap ng abot kayang moda at mga kagamitan noong dekada 70 hanggang 90. Nagsimula ang kanilang pangunahing sangay sa Santa Cruz, Manila na estratehikong matatagpuan malapit sa simbahan ng Carriedo, kaya naman dinagsa ito ng mga deboto at mga estudyante. Kilala ang Plaza Fair sa pagbebenta ng mga usong gamit, sapatos at mga pampaganda sa presyong mas mababa kumpara sa malalaking kalaban nito. Dahil sa kanilang tagumpay, nagawa nila magbukas ng hanggang 7 sangay, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa ilang pangunahing lungsod sa mga probinsya. Subalit sa pagpasok ng bagong milenyo, hindi na nakayanan ng pamunuan ng pagsik ng mga kompetisyon mula sa mga dambuhalang mall chains. Noong taong 2004, ang Plaza Fair kasamang sister company nitong Fairmart ay tuluyang binili ng Metro Retail Stores Group na siyang formal na nagwakas sa brand ng Plaza Fair sa merkado. Noong panahon ang Escolta ang tinaguri ang Queen of Manila Streets ang sentro ng haute couture at high-end shopping. Ang Birch Department Store ang isa sa mga nagniningning na bituin nito. Pagmamayari ng isang pamilyang Aleman, ang Birch ay naging tanyag sa pagbebenta ng mga imported na laruan, porselan at mga ready-made na kasuotan para sa mga kababaihan. Ang pagbebenta ng ready-made clothes ay tinuturing na isang malaking inobasyon noon dahil sa ang tradisyon ng mga Pilipino noong panahong iyon ay ang magpatahi sa mga sastre at mananahi. Ang mga elite na mayayaman sa lipunan ang madalas na mamili rito upang makasabay sa uso sa Amerika at Europa. Subalit na magsimulang magbagong direksyon ng komersyo patungo sa Makati at Cubao noong dekada 60 at 70, unti-unting naging mapanglawang Escolta. Dahil sa pagkawala ng mga parokyano, opisyal na nagbaba ng kurtina ang Birch Department Store noong taong 1982.
Matatagpuan sa panulukan ng Rizal Avenue at Bustos Street sa Santa Cruz, Maynila. Ang Good Earth Emporium ay naging isang napakalaking shopping landmark pagkatapos ng digmaan. Ang 5 palapag na gusaling ito ang tinuturing na kauna-unahan at pinakamalaking department store sa kahabaan ng avenida at ito rin ang nakatala sa kasaysayan na unang nagkaroon ng gumaganang escalator sa bansa. Sikat ang emporium na ito dahil sa kanilang coffee shop na naging pinupuntahan ng mga pamilya. Pagkatapos magsimba sa kalapit na parokya ng Santa Cruz, sa loob ng maraming taon, ito ang naging simbolo ng modernong pamimili sa Maynila kung saan makikita ang pinakabagong appliances at imported na kalakal. Sa kasamaang palad, matapos ang mahabang panahon ng paggigiit sa gitna ng matinding kompetisyon, isang malaking sunog noong taong 2008 ang tuluyang umubos sa gusali nito. Ang insidenteng ito ang naging huling tuldok sa kasaysayan ng Good Earth Emporium na hindi na muling nagbukas pa. Bago pa man naging tanyag ang konsepto ng modernong mall, ang Aguinaldo Department Store na orihinal na tinawag na LR Aguinaldo's Emporium ang itinuturing na pinakamalaki at pinakamarangyang department store noong dekada 30. Itinatag ng retail pioneer na si Leopoldo R. Aguinaldo ang kanilang pangunahing 6 na palapag na gusali sa Juan Luna Street sa Binondo ay kilala sa sining ng Art Deco at sa mga statwa ni Andres Bonifacio at Lady Liberty sa pasukan nito. Sikat ang tindahang ito sa pagbebenta ng mga dekalidad na muebles, porselana, kasuotang panlalaki at pambabae at maging mga makabagong gamit sa buhok. Dahil sa tagumpay, nagbukas sila ng mga sikat na sangay sa labas ng Maynila tulad ng Baguio, Dagupan at Iloilo upang pagsilbihan ng mga panlalawigang elite. Gayunpaman, ang pinsalang dulot ng digmaan at ang hindi pagkasundo sa direksyon ng pamamahala sa mga sumunod na henerasyon ang naging dahilan ng paghihina nito hanggang sa tuluyan itong magsara para sa kabutihan. Isa pang natatanging hiyas ng pre-war skolta ang Hickok Department Store na itinayo ng Amerikanong platero na si H.E. Hickok noong unang bahagi ng 1900s. Silang kauna-unahang establishmento sa Pilipinas na nagpatupad ng window marketing o ang pagdidisplay ng mga mamahaling produkto sa malalaking salaming bintana upang maakit ang mga dumadaang mamimili. Isang ideya na kinatatakutan ng ibang tindahan noon dahil baka manakawan. Bukod dito, ang Hickok ang kauna-unahang gusali sa buong bansa na nagkaroon ng kumpletong air conditioning system sa buong pasilidad. Gayun din ang mga mahiwagang pinto na bumubukas gamit ng photoelectric cells. Nagbenta sila ng mga mamahaling alahas, imported na relo at mga kasangkapang pilak na naging dahilan upang maging paborito sila ng mga opisyal ng gobyerno at mayamang pamilya. Kahit nagkaroon sila ng mga sangay sa Cebu, Davao at Baguio, ang pagkasira ng Maynila noong World War II at ang pagbabago ng takbo ng ekonomiya pagkatapos ng digmaan, ang unti-unting nagpabagsak sa kanila hanggang sa tuloy na silang maglaho noong dekada 50. Upang patunayan na hindi lamang sa Luzon o Maynila may mga sumikat na department store na nagsara na, ang Trendline Department Store ay naging isang napakalaking institusyon sa lungsod ng Cagayan de Oro sa Mindanao noong dekada 80 at 90. Ito ang tinuturing na go-to shopping center ng mga taga Misamis Oriental at mga kalapit na probinsya para sa mga usong damit, sapatos, school supplies at mga laruan bago pa man dumating ang malalaking pambansang mall chain sa rehiyon. Ang pangalang Trendline ay naging kasing kahulugan ng modernisasyon para sa mga lokal na mamimili at ang lokasyon nito ay naging pangunahing palatandaan sa lungsod. Subalit sa pagpasok ng dekada 2000, nang magsimulang magtayo ng dambuhalang sangay ang mga dambuhalang korporasyon tulad ng SM at Quezano sa CDO, hindi na nakasabay ang lokal na retail giant. Unti-unting binuwag ang operasyon nito at permanenteng isinara ang department store at ang dating gusalin nito ay inupahan na lamang ng iba't ibang maliliit na komersyal na negosyo. Ang Fairmart ay isa pang tanyag na department store chain na umusbong noong huling bahagi ng dekada 70 at naging mahigpit na kalaban ng mga mid-tier retail store sa bansa. Ang kanilang pangunahing sangay matatagpuan sa mataong distrito ng Santa Cruz, Maynila. Ngunit naging tanyag din sila sa pagbubukas ng mga estratehikong sangay sa labas ng Luzon, partikular na sa rehiyon ng Visayas. Kilala ang Fairmart sa pagkakaroon ng maayos na layout, abot kaya ang presyo ng mga RTW, nakasuotan, at kumpletong seksyon para sa mga kagamitan sa paaralan at opisina. Ito ang naging takbuhan ng mga middle class na pamilya na nagnanais ng kalidad ngunit praktikal na pamimili. Gayunpaman, tulad ng sinapit ng kapatid nitong kumpanya na Plaza Fair, ang Fairmart ay tuluyang nilamon ng mas malalaking kakumpetensya sa merkado. Noong taong 2004, formal na binili ng Metro Retail Stores Group ang buong operasyon nito na siyang naghudyat ng tuluyang pagwawakas at permanenteng pagsasara ng pangalang Fairmart. Ang pagkawala ng 10 department store na ito ay nagpapakita ng natural ngunit malupit na ikot ng retail industry sa Pilipinas. Bagamat nakakalungkot na wala na tayong madadaan ng Hoskins, Manila COD o Uniwide sa kasalukuyan, ang kanilang naging kontribusyon sa kasaysayan ng komersyang Pilipino ay hindi kailanman mabubura. Silang naglatag ng pundasyon kung paano mamili,
magaliw at makipagkapwa-tao ang mga Pilipino sa loob ng isang komersyal na espasyo. Ang mga saradong tindahang ito nagsisilbing paalala na sa kabila ng pagbabago ng panahon at pag-usbong ng mga modernong online shopping at nambuhalang super malls, ang bawat lumipas na henerasyon ay may sariling kwento ng saya, moda at nostalgia na nakatatak sa mga pader ng mga lumang department store na ito.